Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Hari natin, purihin, luwalhatin, biyaya, pagliligtas sa ating nagogopiling sa salay hahaoin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dalugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan na purihin. Hari na mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon
sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit, at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marirad na kadakilaan, at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng mga bunga ng ating mga labi na patuloy na sumasamba, pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 76 sa ating mga himnaryo. Amang dakila sa aming maawa, anak mong mahina, nangangayo Papa, ikaw ang pag-asa, tutulong sa tuwira, huwag kang lalayo, Ama, o Diyos, maawa ka. Kaming nabubuhay sa balat ng lupa, kapiling ay luha, dusa't panambitan. Ikaw ang lumingap sa aming kalungkutan, nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal, luhay papahiran sa piling ni Jesus, walang kalumbayan, yaong ganting palay, kayang ibibigay kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Patuloy po nating papurihan, sambahin ang banal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Susunod po nating awitin ang bilang 125 sa atin pong mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambitan, O Diyos na aming katubusan, mga aliping may kasalanan,
namin, lipos ng dusa, tulungan mo na lumigaya ang landas namin, sinasalunga ay tanglawan mo ng pag-asa. Ikaw nga lamang, o aming Ama, sa puso namin sinasamba. Dalangin namin, dinggin mo sana at patawarin yaring sala. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katotohanan di masayon, ahintulugan dito matapos ang aming buhay sa sinukob, sa paanan mo, o aming Jesus. Lumalapit at lumulong, pagsamba namin ihahandog dahil sa mong kaloob. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, unang estropa at koro po lamang, nagbilang 170. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa malwalhati mong tahanan, O Jesus na lubhang banal, sa iyo'y pinailalang mga dalangin at awitan. Sa Espirito'y sumasamba, sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon mo'y tila tawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos,
Ama, na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan, tinawag mo rin po ang aming minamahal na Ama at Ina. Inilagay mo po sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila man po naglingkod sa iyo, nagtapat, nang walang kapaimbabawan ng kanilang buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Amang banal, pagkatapos po na kami magkatipon dito po sa iyong maralita, dukha, maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at kami po'y nangagpailang lang ng bunga ng aming mga labi, na bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nang galing po sa kaibuturan ng aming mga puso at kalooban, tinatanggap mo pong tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoong Jesus, kasama din po namin sa Espiritu ang maraming mga lalaki at mga babae, ang iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, sa Iglesia ng Diyos na nangangalat po sa ibabaw nitong sanglibutan. Kasama rin namin sa Espiritu ang aming mga kaibigan, na sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, nakarinig din po sila at kasakasama namin na nakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Sama-sama po itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa loob po ng aming mga dampang tahanan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Jesus. Napakamapayapa, lipos ng buhay, kagaling at kalakasan. Pinagbuksan mo po kami ng magagandang kapalaran. Pinakain mo po kami sa 7 araw na nagdaan. Pinalakas mo rin, pinagaling ang aming pangangatawan. Patuloy mong dinirinig ang aming mga pananalangin. Nilulutas mo po ang aming mga suliranin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo pa rin kaming pinakakain at pinaiinom ng iyong mga banal na salita. Dinaragdagan mo po ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Ama, salamat din po. Maging ang aming sariling mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Ama naming Diyos, wala kang sino mang sa kanila'y pinabayaan. Maraming salamat po. Sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang banal mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Bukas sa iyong paningin ang loob ng aming mga puso at mga kaluluwa. Sa 7 araw nalalaman mo kung papaano namin ginugol ang ipinauutang mo lamang na lakas, buhay, kagaling at kalakasan 10 ng 7 araw na nagdaan.
Ama, kung kami po nangakakalimot pa rin, kung kami natatangay pa rin ang aming sariling mga kahinaan, ituring mo na lamang pong kabiglaan, kamangmangan at kagipitan. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo tanggapin ang aming pagsamba at ang aming mga pananalangin. Nagkakaisa po kami ng tinig at humihingi ng kahabagan sa iyo. Alang-alang sa mga aral mo, Panginoon, na ipagkakaloob mo pong muli sa amin sa araw at sa oras na ito ng linggo. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, ikaw po sanang muli ang tumindig sa aming harapan. Ikaw po sana ang magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin, na kung papaanong ng kapanahunan ng iyong bayang Israel, tinuturuan mo ang mga Israelita sa pagkasangkapan mo sa mga lalaki na mga propeta mong inilalagay sa gitna ng iyong bansa. Gayon dinawa ang gawin mo sa amin sa huling araw na ito. Yayamang kami po'y sumasampalatayang ikaw ang nag-iisang Diyos na walang kamatayan. Ikaw ang nangako sa amin na ikaw ay sasagitna namin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa umagang ito, gamitin mo po sana na tulad sa isang mabuting kasangkapan ang bibig at labi ng iyong lingkod. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, bigyan mo sana ng bisa at kapangyarihan, at kung aming mapakinggan, magbunga sa amin ng lalo pang maraming mga gawang kabanalan. Ama naming Diyos, kami sumasampalataya na dinirinig mo po ang aming mga samo, ang aming mga pananalangin, at ito po ang muli mong ibabasbas at ibebendisyon sa amin. At habang kami nakikinig ng iyong mga palatuntunan, hihipuin mo po kaming lahat. Palalakas at pagagalingin ang maraming sa amin. Pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, lalo na nga po ang sa amin patuloy ng nagsisitanda. At nalalaman naming nalalapit na rin kami sa araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Daragdagan mo pa po sana kami ng maraming araw, nalipos ng kapayapaan, buhay, kagaling at kalakasan. Lahat po ng ito'y ipinakikiusap namin, na naway ibasbas sa bendisyon mo po sa aming lahat. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pakikinig natin ng banal na aralin na sa paniwalaan po ng sino man o hindi, ito po ang banal na kalooban ng Diyos sa langit. Kung papaano sa langit, ito ang ibig ng Diyos na ating matutuhan, pakinggan, at atin pong isakabuhayan. Hindi po yung kalooban ng tao. Ang kalooban ng tao, natatapos. Kapag ang tao namatay na, wala na po ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang sinalita. Kaya naman, ihanda na po natin sa ating mga tahanan, ang ating mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga kabyak ng puso, ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga putkasangbahay. At kung meron tayong mga kamag-anak o kaibigan na nasa loob na ng tahanan natin sa linggo ng umagang ito, bago po sila magsilabas, anyayahan po natin ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat kapag ikinahiya natin ang Panginoong Jesus at ang kanyang katawan, na siyang Iglesia, hindi kayo makakaasa na papasok kayo sa langit sa kanyang ikalawang pagparito. Kapag ako'y inyong ikinahiya ang wika ng Panginoon, ikakahiya ko rin naman kayo sa harap ng aking mga anghel. Sa linggo po ng umagang ito, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng propetang si Isaias sa kanya pong 66:1. Basahin po muna natin sa King James
sa English na pinanggalingan. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? 66:1 ng Isaias po sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, ang lupa, tungtungan ng aking mga paa. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Dito po, wala pong pagbabago maging sa King James at sa Bibliang Tagalog. Ito pong talatang ito, mga kapatid, ito rin po ang nasa puso at isip ni Propeta David. Nang siya po ay maging ikalawang hari sa bahay ni Israel, alam natin ang unang hari si Saul, at ginawa ng Diyos si David na dakila, pinakamayaman, pinakamarangal na hari sa pinaka makapangyarihang bansa ng kanyang kapanahunan. Naisip po ni Propeta David na ang Panginoon igawa niya ng isang bahay dalanginan upang doon po sa bahay dalanginan na yaon ay ilalagay ang 2 tapyas na bato, ang 5 aklat ni Moses at iba't ibang mga aklat ng mga propeta hanggang kay Propeta Malakias. At sinabi nga ni David, napakaganda ng iyong kalwalhatian at ng iyong kabanalan. Ginawa mo akong hari sa bansa ng Israel. Binigyan mo ako ng palasyo. Lahat ng bagay nasa akin na. Ngunit, ang iyong 2 tapyas na bato at ang aklat ng iyong mga propeta, naroon lang sa likod ng palasyo. Sapagkat naroon lang po sa tinatawag na tolda na pabuhat-buhat, na ito'y dala rin ng kanyang mga ninuno na naglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon. Kaya nga ipinanukala ni David, igagawa ko ng bahay ang aking ama, ang aking Diyos, ang Diyos ng Israel. Napakita ang Diyos at nakipag-usap kay David sa pamamagitan ng mga panaginip. At naririto nga po, yung panaginip na yon din ang sinalita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ang wika ng Diyos, ang langit, ito ang aking trono, ito ang upuan ko. Ang lupa, ito naman ang tungtungan ng aking mga paa. Anong klaseng bahay? Anong bahay ang ipagtatayo ninyo sa akin? Kaya nga, sapagkat nakita ng Panginoon Diyos, maganda ang hangarin ng lalaking si David. Kaya ang Diyos mismo ang nagsasabi, maging ang ating Panginoong Jesucristo, nang ang Diyos ay magkatawan tao na, si David, si Haring David ay walang katulad. Sa lahat ng mga naghari sa bansa ng Israel, siya lang ang nakaisip na ipagtayo ng bahay ang Diyos. At ibig po ng Diyos na maunawaan natin, noong araw po wala yung mga bahay dalanginan. Ang mga anak ng Diyos nananalangin kahit saan sila naroon. Kapag sila'y pinag-uusig, naroon sila, tumatakbo sa mga bundok, sa mga kuweba, sa mga kubo, sa mga liblib ng mga dako. Mga kapatid, sila'y lumuluhod at nananalangin. Bagaman sila'y pinag-uusig sapagkat nalalaman ng mga anak ng Diyos, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Pinatunayan ni Apostol Pedro,
Ang wika ni Apostol Pedro sa Aklat ng Mga Gawa, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Sapagkat, ano ngang templo, ano ngang bahay, ang itutulad para igawa ang Diyos ng kanyang tirahan. Ang wika ng mga propeta, sa langit naroon ka. Pag ako'y nasa dagat, naroon ka. Sa ilalim ng tubig, naroon ka. Sa bundok, sa buong sanglibutan, maging sa lahat ng tinatawag ng mga bagay sa kaitaasan, walang bagay na hindi kinaroroonan ng Diyos. Kaya dito, binubura una sa lahat ng Diyos sa mga tao. Huwag ninyong isipin na kapag kayo ay wala sa templo na itinayo o mga katedral o mga simbahan, huwag ninyong isipin na wala ang Diyos doon. Sa katunayan po, mas makakatiyak tayo, mga kapatid, na ang Diyos ay nasa atin kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan. Ngayon, balikan po natin ang ating paksa. Yayamang ang pinag-uusapan, bahay ng Diyos. Ang kalangitan pala, upuan ng Diyos. Ang lupa, tuntungan ng kanyang mga apa, ng kanyang mga paa. Ayon po sa Panginoon Diyos mismo. Ito ang itatanong muna natin. Gaano po baga karami ang mga nilalang ng Diyos doon sa kaitaasan o sa universo, sa universe? Sapagkat sinasabi ng ating paksa, Isaias 66:1, ang langit, yung universe, yung natatanaw sa itaas, luklukan ko, trono ng Diyos. Gaano ba karami ang mga nilalang ng Diyos doon sa kalangitan? Alam po natin, kung babasahin po natin, mga magulang, ang Genesis 26:4. Ano po ang sinasabi dito? Ang tanong natin, gaano ba karami ang nilalang ng Diyos na naroon sa laot ng universe o sa kalangitan? Hayaan ninyo ang Diyos ang magpaliwanag. Genesis 26:4, ang kausap dito ng Diyos, ang lalaki na si Abraham. Kilala natin si Abraham, isang matuwid na tao, hindi sumasamba sa mga larawan. Si Abraham, isang kaldeo, isang naninirahan sa bayan ng Ur ng mga kaldeo, yan ang Iraq ngayon. At nang kapanahunan la, wala pong kumikilala sa tunay na Diyos. At yung Ur na yon, kilalang kilala sa paggawa ng tinatawag na mga estatwa o mga rebulto na mga tinatawag nila ng mga Diyos-Diyusan. Ngunit, nakita ng Diyos mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Abraham. Abram pa lang ang pangalan niya noon. At itong taong ito, nakikita ng Diyos, nananalangin, hindi humaharap sa mga estatwa. Nang dahil dito, naawa ang Diyos, tinawag ng Diyos si Abraham, at pinagsabihan siya, Abraham, iwanan mo na ang iyong bansa, iwan mo ang iyong mga magulang, iwan mo ang dati mong bayan, lumakad ka sa harap ko, huwag kang liliko sa kaliwat sa kanan, pagpapalain kita. Pagpapalain ko ang iyong mga binhi. Ngayon, ang tanong natin, gaano po baga karami yung nilalang ng Diyos? Alam natin, sa langit, may mga bituin yan, may araw, may buwan, kung ano-ano pa. Gaano karami? Eto po, hayaan ninyong basahin ko. 26:4 ng Genesis, at aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Ang kinukuha natin, gaano karami ang nilalang na nasa universe o sa kalangitan?
mga kasing dami ng mga bituin sa langit, na kung liliwanagin po lamang, yan ay binilang na ng mga scientist. Ang sabi ng mga scientist, bilyon-bilyon daw yan, walang katapusan, napakarami po. Kaya nga, kung gaano ang buhangin sa dagat na hindi mabilang, gayon din po ang mga bituin na nilalang ng Diyos sa kalangitan sa langit. Ngayon, ang itatanong po natin, ano po baga naman? Makinig tayo. Alam natin, nang tayo nagsisipag-aral pa, magmula elementary hanggang high school, tinuruan na tayo ng mga guro natin. Ang sinasabi sa atin, meron daw 8 yata na major planets. Jupiter, Marte, Neptune, kung ano-ano pa. Yun ang major 8 or 7 planets kung hindi po ako nagkakamali. Ang itatanong natin ay ito. Ano po ba naman ang pagkakaiba ng lupa? Eto na. Kasama sa 8 major planets ang Earth. Ano ba ang pagkakaiba ng lupa? Dito po sa ibang major planets at isama na natin yung mga bituin. Sabi ng mga scientists, yan daw mga bituin kung ilang hundreds of thousands of light years bago marating ng tao. Sipin ninyo, kutakot-takot na karunungan ng mga scientists, mga matatalinong mga tao na e-speculate nila, na e-estimate nila kung gaano katagal ang gagawing paglalakbay ng tao para marating ang isang bituin. Napakatalino ng mga tao. Ano ba ang pagkakaiba ng lupa? Dito sa napakaraming mga bituin at mga buntala na nilalang ng Diyos sa kalangitan. Hayaan ninyong basahin ko o akin na lamang ipaalaala sa inyo. Hayaan ninyong aking ipaalaala sa inyo na sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 30, napakarami pong nilalang ng Diyos. At dito, ipinakikilala ang pagkakaiba ng Earth sa ibang mga planeta. At nalalaman po natin, mga kapatid at mga magulang, nilalang ng Diyos. Noong una, kadiliman Madilim na madilim ang tinatawag na universe. Walang liwanag. At alam natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos, salita lang, magkaroon ng araw, nagkaroon po ng liwanag. At sa gabi, para magkaroon ng kaliwanagan sa gabi, ang mga tao na kanyang lalalamin, sinabi ng Diyos magkaroon ng buwan. Magkaroon nga po ng mga bituin, ang hindi mabilang na mga bituin, na ang tinatawag na kadahilanan para ang araw maghari sa katanghaliang tapat sa araw ng kaliwanagan, at ang buwan at ang mga bituin maghahari sa gabi. Kaya tayong mga tao kahit gabi na, sa pamamagitan ng kukuti-kutitat na mga bituin at ng buwan, nakagagawa pa tayong mga tao. Pagkatapos nga po, hindi ko nababasahin, sinabi ng Diyos magkaroon ng tinatawag na lupa. Yan na nga po, yung pagkakalalang sa tinatawag na earth o sanglibutan. At napakinggan natin, napakaraming mga ulit, humiwalay ang tubig sa lupa. At napakinggan natin, magkaroon ng tinatawag na mga isda sa karagatan, sa ilog, sa katubigan, magkaroon ng iba't ibang lahi ng mga hayop sa kalupaan, magkaroon ng mga punong kahoy, magkaroon ng mga gulay, magkaroon ng lahat ng prutas, magkaroon ng lahat ng bagay na kakailanganin nating mga tao. Sa salita, nilalang ng Diyos ang lahat ng ating kakainin, ang lahat ng ating iinumin, ang lahat ng ating isa sa kabuhayan. At nang makita na nga po ng Diyos sa loob ng 6 na araw, magaganda ang kanyang nilalang, na ito pala'y inihahanda, itinatalaga para sa tao. Nalalangin niya na ayon sa kanyang wangis o sa kanyang larawan. Pero ang tao, hindi sinabi lang ng Diyos magkaroon ng Eva, magkaroon ng Adam. Sa lahat ng nilalang ng Diyos,
Ang Diyos po ang gumamit ng kanyang lakas. Ang Diyos nagpatulo ng pawis, kumuha ng putik. Mga kapatid, inanyuan ang kanyang anyo, at nang ito'y makita niyang mainam, hiningahan ang butas ng kanyang ilong. Sinasabi ng Henesis, at ang tao ay naging kaluluwa na may buhay. Sa mga katuwid, huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na sa lahat ng mga buntada, sa lahat ng mga nilalang na mga bituin, ng mga planeta na naroon lumulutang sa kalawakan sa universo, sa lupa lamang. Makinig tayo, mga kapatid. Sa lupa lamang, sa earth na ating kinaroroonan, dito po lamang may halaman, dito po lamang mayroong tubig, dito po lamang mayroong hangin na hinihinga natin, espiritu ng buhay, dito lamang mayroong tinatawag na nabubuhay na nilalang ang Diyos. Bakit nga po ito ibinangon sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito? Sapagkat ang mga tao po, patuloy po na napapalayo. Saan? Sa Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na habang ang mga tao'y tumatalino, dumurunong, unti-unti, napapalayo sa Diyos? Kakaunti na po ang kumikilala na talagang merong Diyos na siyang bumubuhay, nagpapalakas, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, at siya rin ang nagbibigay sa atin ng sakit, siya rin ang nagbibigay ng mga problema sa tao, at siya rin ang lumulutas nito. Ibig ko po na maunawaan natin, halos lahat na ng mga tao, at ngayon, pati ang mga relihiyon. Isipin ninyo, mga kapatid, yung mga relihiyon, kunyari, Kristiyano, pero yung pala, sinasawata ang mga kalooban ng Diyos. Nariyan ang mga relihiyon, pati yung mga aso, mga pusa, binibinyagan, binabautismuhan. Pati yung mga bata na bagong panganak na walang kasalanan, binibinyagan, minamana daw ng mga batang bagong panganak ang kasalanan ni Eva at ni Adam. At higit na nga po sa lahat, nang bumangon ng isang scientifico, isang lalaking matalino, na kanyang ibig patunayan, si Charles Darwin, na ang tao nanggaling sa hayop, ay yan po kinikilala ng halos buong sanglibutan. Kaya ngayon, ang pagkakilala ng mga scientist, ng mga pantas na tao, at itinuturo nila sa mga paaralan, we are just a product of evolution, that we all came from animals. We are not animals. We are the creations of God. That is why this text or this study is being taught to us today on this Sunday morning, sapagkat nakakatakot ang kalagayan ng sanglibutan habang ang tao'y dumurunong. Mga kapatid at mga magulang, napapalayo sila sa Diyos na may-ari ng langit, ng lupa, ng lahat ng mga bagay, na ang kanyang upuan, ang kaitaasan ng kalangitan, ang tuntungan ng kanyang mga paa, itong lupa na nilalang niya na naiba sa ibang mga planeta. Ano sa palagay niyo ang dahilan kung bakit ang mga scientists panayang pagpapalipad ng mga rocket ship na kung saan-saan ika na nakarating na ika sa buwan, nakarating na ika sa Marte, ngayon papunta yata sa Pluto, papunta kung saan-saang mga planeta, para daw patunayan na meron daw ibang mga buhay o nilalang sa iba't ibang dako ng kaitaasan. Naiintindihan ba ninyo, mga tagapakinig? Itong mga scientificong ito, walang kinikilalang Diyos. At ayaw nilang kilalanin na ano? Merong isang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay sa kalangitan,
Isang bagay lang ang nilalang ng Diyos kung saan naroon ang ikabubuhay, naroon ang tubig, naroon ang hangin, naroon ang punong kahoy, naroon ang mga hayop, naroon ang lahat ng isda. Naroon ang mga prutas at mga gulay, walang iba kung hindi sa planetang sanglibutan, Earth, which we are living now. Ito lang ang nilalang ng Diyos na natatangi, mga kapatid, na dapat sampalatayanan. Sana pati ng mga scientists that there is one living God, na tayo ay dapat magsama-sama sa dakong ito, at ang pinakamahalaga, manumbalik tayo sa Kanya. Malakyas 3:7, para ang Diyos manumbalik sa atin. Pero ang mga tao, ang sabi ng mga scientists, magugulang na raw ang mundo, wala nang pagkain, mawawasak na, magtitibag-tibag na, kaya merong default dito, default dyan, mawawasak na, kaya sila naghahanda na. Pumaparoon sa lalong malalayong mga planeta, naghahanap kung saan may tubig, kung saan may hangin, kung saan merong halamanan na maaaring paglipatan nating mga tao. Naintindihan ba ninyo ang implikasyon nito? Malapit nang magunaw ang mundo, sapagkat sa katotohanan, kung papaanong ng kapanahunan na pinangangalat ng Diyos ang mga tao sa lupa, ang mga tao ayaw magsikalat. Anong ginawa ng mga tao? Magtayo tayo ng tore. Nagtayo sila ng mataas na tore, mataas na bahay. Ayaw nilang kumalat. Alam natin ang kasaysayan, hindi ko nababasahin. Ito nga ang tinatawag ni Tore ni Babel, na doon po ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao, sapagkat ang gusto ng Diyos, kalatan ang buong sanglibutan. Pero ang gusto ng tao, wag nilang kalatan, at gusto nila isang bayan lang. Kamukha ng ginagawa ngayon ng mga world leader. Ang ibig ng mga world leader, kasama yung Papa sa Roma, Pasimuno, one world, one nation, ang buong sanglibutan. Paano magiging one world, one nation, new world order? Iba-iba ang pananampalataya. Yung mga Katoliko, si Kristo'y taong totoo, Diyos na totoo. Yung mga Muslim, si Kristo, propeta lang. Yung mga iglesia ng tao, si Kristo'y tao. At ang kanilang obispo, sugong anghel. Yung ibang mga mangangaral, kung ano-ano ang pagkakakilala nila, Trinity, tatlo ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ayaw nilang kilalanin, mayroong isang Diyos. Ang wika ng Apostol Juan, there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ang gusto ng Diyos, paglingkuran ang isang Diyos na nagkatawan tao, na siya rin ang Espiritu. Siya ang makapangyarihan sa lahat. 32:27 ni Jeremias, ako ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay ba na mahirap sa akin? Yun ang gusto ng Diyos. Pero nung una pa man, nagtayo na sila ng Tore ni Babel. Wag tayong magkahiwa-hiwalay. Dadapot na galit ang Diyos, nagpasugo ng kanyang mga anghel, winasak ang Tore na yon, at pinag-iba-iba ang kanilang mga wika, kaya napilitan ang mga tao kalata ng buong sanglibutan, kaya nagkaroon ng iba't ibang bansa, nagkaroon ng iba't ibang lengguwahe ang buong sanglibutan. Ngayon, inuulit na naman. Mga kapatid at mga magulang, ayaw nilang kilalanin na merong Diyos na kung tayo'y babalik sa Kanya, ipatitigil ng Diyos ang mga digmaan. Ipatitigil ng Diyos ang mga tinatawag na mga climate change. Ipatitigil ng Diyos ang pagkamatay ng mga isda, ang mga peste sa halamanan at sa lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos para ikabuhay natin. Matigas ang ulo ng mga tao. Sa Marsica, parang meron daw tubig. Kaya nakita ninyo, ang patuloy na nangyayari sa atin sa sanglibutan, ayaw natin kilalanin na meron Diyos na sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong. Ang mga tao, pinipilit, palitawin na ang Diyos
mga magulang at mga kapatid, ang Diyos ay inuutusan ng mga tao, ang mga may kunyari Kristiyano o mga may pagkakilala sa Diyos, pero sa katunayan, hindi natutupad ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit ang ibig ng Diyos magkaisa-isang lahat, maglingkod sa iisa, tunay at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano po ang katunayan? Nasa sanglibutan po lamang mayroong buhay at wala pong hangin sa ibang planeta. Wala pong halaman doon. Nakikita nila, sinasabi nila, yung Neptune daw, yung Venus daw, tila merong kulay berde, baka raw may gulay doon meron. Mga kapatid at mga magulang, ayaw kumilala ng mga tao na ang ito lamang sanglibutan. Only the earth has life. Ayaw nilang kilalanin ano ang katunayan. Buksan po natin ang Efeso. Ano po ang katunayan? Nasa sanglibutan po lamang mayroong buhay. Makinig tayo. At bakit? Bakit sa sanglibutan po lamang mayroong buhay? Buksan natin ang Efeso 2:10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na, makinig po tayo, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano ang katunayan? Na dito lang sa planet Earth, there is life. Dito po lamang nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At nang ito nga po ay malalang ang wika ni Apostol Pablo, sulat niya sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10, tayo kanyang gawa. Sino ang gumawa sa atin? Ang Diyos Ama. Saan tayo ginawa? Dito po sa tuntungan ng kanyang paasaan sa lupa. Para ano? Tayo'y kanyang gawa. Nilalang para kanino? Nilalang para kay Kristo Jesus. Hindi po tayo nilalang para sa Papa sa Roma. Tandaan niyo yan. Hindi po tayo nilalang para sa kanino mang nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, si Satanas. Hindi po tayo nilalang para maging alipin ang mga kunyari, sugo ni Kristo, sugong anghel, nagpapakunwaring ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo. Hindi tayo nilalang para maging alipin at sunod-sunuran ng sino mang mga nagsasabing mga iglesia ika, sila na sugo ng Diyos, o sila ika ang tinatawag na kinaroroonan ng kaligtasan. Tayo'y nilalang ng Diyos para kay Kristo, para lumakad saan? Sa lahat ng mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. At kung alin yung mabubuting gawa, kaya nga ibinigay yung 2 tapyas na bato, kaya nga pinasulat kay Moses ang kanyang 5 aklat ng mga kautusan at ang mga aklat ng mga propeta. Tayo'y nilalang, mga kapatid, para kay Kristo Jesus, lalakad tayo sa mga kautusan ng Diyos na nangapasulat. Totoo ba yan? Isaiah 34:16. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Saliksikin ninyo. Isa man ay hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Iniutos ng aking bibig, pinisa ng kanyang espiritu. At nang magkatawan tao ang Diyos, nagpakilalang Kristo Jesus, inulit ng Panginoong Jesucristo 5:39. Basahin ninyo sa mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon, yung matandang tipan, yung 2 tapyas na bato, yung mga aklat ni Moses, yung mga aklat ng mga propeta. Bakit? Nang isulat ni Apostol Juan ang 5:39, humigit kumulang anyo 30 hanggang 33, anyo Domini, wala pa ang bagong tipan. Ang tinutukoy ng Panginoon, basahin niyo ang kasulatan, ang matandang tipan, ang kautusan na isinulat ng mga propeta,
Inaakala ninyo na dito mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang magpapatunay sa inyo tungkol sa akin. Napakadali pong pumasok sa langit Kaya lang tayong mga tao, titigas ng ulo natin. Ayaw nating pakinggan ang Panginoong Jesucristo. Ayaw nating pakinggan ang salita ng Diyos. Gusto natin yung sarili natin. Hindi tayo mga galing tayo sa daga, sa isda, nanggaling tayo sa pusa, nanggaling tayo sa tiyonggo, sa gorilla, tapos naging tao. We are just merely a product of evolution. If that is what you wanted to be, you are animals, all of you. But we, in the Church of God, in Christ Jesus, we are the creations of our Father in heaven. Gusto ninyo mga hayop kayo? Hayop nga kayo. Kami hindi. Nilalang kami sa larawan ng aming Ama, ng aming Panginoon Diyos. Mga kapatid, para sumunod kami sa mga kautusan ng aming Panginoong Jesucristo na inihanda niya nung una pa sa sanglibutan lamang. Only in earth there is a living things. Other than this, all the planets, all the stars, they are all null and void, sapagkat ang mga yaon ginawa lamang ng Diyos na ang kanyang purpose, ang gusto ng Diyos, maging tanglaw sa kadiliman. Pati ang buwan, walang buhay sa buwan. Paano kapatid na si Rilo? Meron daw nakitang mga, UFO. Unidentified flying object. Baka kapatid, ako po walang nababasang UFO sa Biblia. Kung meron pang ibang nilalang ang Diyos, pero hindi ko nabasa sa Biblia, ang wika ng banal na kasulatan, ang sino man huwag magsihigit sa mga nasusulat. Hindi po kami hihigit sa mga nasusulat. Kung wala po akong nakitang unidentified flying object maliban na nga lamang, nung suguin ng Diyos ang karosang apoy, na bigla na lamang lumitaw sa kalangitan para kuhanin, isakay si Propeta Elias. Natatandaan ba ninyo ang ating mga aralin? Nagpadala ng karosang apoy, chariots of fire, UFO ba yan? Yan, kapangyarihan ng Diyos para tangayin si Elias. Tinangay sa langit para wag nang mamatay. Yun, kinikilala ko yun. Pero para sabihin ninyo, yung tinatawag ng mga Martians, Neptunians, yung mga taga-ibang planeta, I don't know anything about that. That is an exaggeration. Therefore, we will not believe in that. It is not written in the Holy Scriptures. At kung meron man, siguro gawa ng mga demonyo yun, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang atin pong susunod na itatanong, ano pa ang pagpapatunay na dito lamang sa sanglibutan merong buhay, may kabuhayan ayon sa ipinakikilala ng ating pag-aaral? Ano pa ang pagpapatunay? Buksan po natin ang Genesis 1:28. Na dito lang talaga merong mga hayop, mga punong kahoy, may mga tao. Basahin at bakit? Bakit dumami tayong mga tao? Basahin natin. 1:28. At sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, eto ang dahilan kung bakit dito lamang mabubuhay ang sino mang ibig mabuhay. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim. Ang kinakausap dito si Eva at si Adam. Sila po binasbasan o ikinasal muna ng Diyos. At sila nga po, tulad ng ginawa ng Diyos sa mga ibon, sa mga isda, sa mga umuusad, sa mga punong kahoy, ang mga iyon ay pinagsabihan ng Diyos na kayo'y magparami sa buong sanglibutan. Bakit? Kakain ang mga anak.
ang kakain ang mga tao na gagawin ng Diyos. At nilala nga po itong si Eva at si Adam, pagkatapos nga po sila'y binasbasan, at sa 1:29 ng Genesis, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop, eto po, lahat ng hayop, maski na ahas, maski na ibon, maski na isda, maski na baboy, lahat ng hayop. Ano ang sinasabi? At sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa impabawid, sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinapagkain at nagkagayon, pinakapagkain at ang mga hayop at nagkagayon, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti, nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Yun ang katapusan ng paglalang, mga kapatid. Nayari na ang lahat ng mga bagay, ikinasal na niya, binasbasa na niya, pinagpala, at pinag-utusan silang magsikalat sa buong sanlibutan. Sa lupa lamang, only in the earth, there will be subsistence. All things that we needed, we human beings that are created by God after His very image, so that we will exist forever. Ang wika ng Santong Sulat, ang lahat ng bagay, ibinibigay ko sa inyo na pinakapagkain. Tama ka, Twed? Dito po lamang sa sanglibutan, wala pong pagkain sa buwan, wala pong pagkain sa Neptune, wala pong pagkain sa Marte, wala pong pagkain sa tinatawag na Venus, kung ano-ano pang mga itinawag ng mga scientists sa mga nilalang sa kalawakan. Ngayon, bakit po baga? Ayon sa ating pag-aaral, ito'y itinuturo sa atin ng Diyos. Ngayon 2017 na. Bakit ibinangon ng Diyos itong paksa natin ito? Ito ang dahilan. Buksan natin. Ecclesiastes 7:16. Ito, makinig kayo mabuti. Huwag kang lubhang magpakatuwid. Ito, yung nabanggit ni kapatid na Cirilo kanina, yung mga scientists masyadong, they are pretentious to be very, very, very intelligent. Sa kanila, nagpapakatuwid sila, they are the best, they are the greatest. Huwag kang masyadong magpakatuwid. Ecclesiastes 7:16. At huwag kang lubhang magpakapantas. Huwag kang masyadong marunong. Kadalasan ng tao, pagka naging summa cum laude na sa Cambridge, sa Harvard University, mga kapatid, lalo na nga yung nagsasabing, I am a Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, lalong tumatalino ang tao, lalong napapalayo sa katotohanan. Akala ba ninyo, ano yung mga obispo, kardinal, monsignor, puro Doctor of Divinity, Theosophy and Letters yan. Nag-aral sa Vatikano yan. Yung mga protestante naman, Cambridge, Massachusetts, Harvard University. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang magpakapantas. Bakit? Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Ayan. Pagka ang tao, sobrang dunong, they are destroying themselves. Ano ba nangyayari kapag ang tao sumusobra ang dunong? Ang liwanag po ng sulat ni Pablo kay Tito 1:14. Huwag kayong mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Bakit? Sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makikinig sa mga katha. Ang ibig sabihin ng katha, ginawa ng mga Hudyo. Bakit? Bakit specified? Bakit tinitiyak ni Pablo na hindi dapat tayo makinig sa mga aral ng mga Hudyo? Yun nga ang napakagandang tanong. Kapatid na Cirilo, hindi ba unfair yan? Huwag kayo makinig sa aral ng mga Hudyo. Ang ibig bang sabihin lahat ng aral ng mga Hudyo ay mali? Hindi po ako nagsasabi, Sino nagsasabi? Si Apostol Pablo.
Sino si Apostol Pablo? Apostol sa kahintilan. Si Pablo, ang inilagay ng Panginoong Hesus para buksan ang iglesia ng Diyos, alisin ang mga tao, ang mga hintil, na hindi bansa ng Israel sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa tinatawag na katotohanan sa Panginoong Jesucristo. Huwag kang makikinig. Ang wika, huwag kayong maniwala. Saan? Sa mga katha ng mga Hudyo, Jewish nations. Pagkang pinakinggan ninyo, aral, utos ng mga Hudyo, ano sinasabi ni Apostol Pablo? 1:14, tuloy natin. At sa aral, katha ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Bakit nga? Bakit sinesentro niya? Specified. Napakasama ng kahudyuhan. Kung ang pag-uusapan, ang aral ng katotohanan. 9:5 ng Roma, sa kanila, ang mga magulang. Sino ang mga magulang? Yung mga Israelita. Sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Saang angkan ng Israel nanggaling ang Kristo? Sa Juda. Hudyo ang Panginoong Jesucristo. Hindi ba mga magulang at mga kapatid, tila taliswaya na? Bakit? Bakit huwag makinig sa katha ng mga Hudyo na sinsay daw sa katotohanan? Bagaman ang Panginoong Jesucristo nanggaling sa mga Hudyo, ano ba ang ginawa ng kanyang mga kababayan sa kanya? Ipako sa krus ang Kristo, pakawalan si Barabas. Kaya huwag kayong makikinig. Yung mga pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo, sinsay sa katotohanan. At hanggang ngayon, 2017 na, pumunta kayo sa Israel, yung mga Hudyo, mga kapatid at mga magulang. Alam ba ninyo kung bakit ngayon ay specified? 2017, pagka taga-Israel, puro Hudyo lahat yan. Alam po ninyo, noong humigit kumulang 500 taon bago nagkatawan tao ang Kristo, ibinigay ng Diyos ang Israel sa kamay ni Nabucodonosor para dalhin sa tinatawag na Babylonia. Sinumpa sila ng Diyos sapagkat gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan. Ibinigay sila ng Diyos sa kamay ng kaaway na si Nabucodonosor. Ginawa sila roon na alipin sa loob ng 70 taon, the 70 years of Babylonian captivity. At nang sila nga po ay iahon na muli ng Diyos, nang tawagin ng Diyos ang ibong mandaragit na walang iba kung hindi si Sirong Dakila. Nang ibaksak na ang Babylonia, pinagutusan ng Diyos si Sirong Dakila, ibalik mo ang aking bansa sa Israel. Ang bumalik po lamang, mga kapatid, tangi doon sa naiwan na mga Benjamite, yung mga angkan na pinakabata, napabalik po sa 10 angkan na tinangay doon sa 12 angkan na tinangay ni Nabucodonosor. Nang pabalikin na sila, yung 10 angkan ayaw na pong bumalik sa Israel. Nagkani-kanya na sila, kumalat sa Europa. Ang naibalik lamang angkan ng mga Hudyo at yung mga ilang naiwan na mga Benjaminita, nagsama yon. Yung Benjamin at saka Jewish nation, nagsama-sama sila, naging isang komunidad. Ang lahat ngayon ng Israelita, tinatawag na mga Hudyo. Kaya nga itong si Apostol Pablo, na mula sa angkan ni Benjamin, tinatawag niya ang kanyang sarili na siya'y Hudyo. Nagkasama ang Benjamin at saka ang Juda. Nagkalahi yan, nag-asa-asawa sila. Naging isang bansa. Kaya yung Israel, puro Hudyo. At ang kabilin-bilinan sa atin sa huling araw na ito, huwag tayong mga kinig sa katha ng mga Hudyo. Kaya nga karamihan nga ng mga pare, ng mga obispo, ng mga mangangaral, ng mga protestante, karamihan ng mga bumabangon na mga mangangaral na yan, tinuruan ng tinatawag ng naaayon sa kahudyuhan, sinsay sa katotohanan. Kaya kung ano-anong mga aral ang itinuturo, sinsay sa kaliwanagan na ibig ng Panginoong Diyos na ituro sa atin. At kung babasahin ninyong kasaysayan, maging si Charles Darwin, mayroong dugong Hudyo yan. Kung pag-aaralan ninyo ang buhay ni Adolf Hitler, mayroong dugo ng Hudyo yan. Jewish din yan.
Yung mga kumakalaban sa katwiran at katotohanan, yung mga namumuhi sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Buksan ninyo ang kasaysayan ng kanilang mga biography, nandyan sa YouTube. Pag-aralan ninyo, silang lahat may dugo ng mga Hudyo, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang atin pong maitatanong, bakit nga po, huwag daw masyadong magpakatuwid? Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Sapagkat, habang ang tao'y tumatalino, ang itinuturo niya, nagiging sinsay sa katotohanan. Kaya nga nakita na ninyo, sa katalinuhan ng mga scientists, ano ang sabi ni Charles Darwin? Theory of evolution. Alam ba ninyo ibig sabihin ng theory? Ito, hindi maintindihan ng mga nakikinig eh. Nagtataka ako, ang titigas ng ulo ng mga nakikinig. Hanggang ngayon, marami pa rin sinasabi, sila daw ay nanggaling sa gorilla, sa unggoy, sa isda, mga kapatid. Alam ba ninyo ibig sabihin ng theory? Haka. Opinion. That is my opinion. Yun ang opinion ni Charles Darwin. Kaya nga ang wika ng lalaking sa Solomon, Ecclesiastes 7:16, huwag ka namang magpakapantas sa iyong sarili. Bakit? Maloloko ka. Sisirain mo ang iyong sarili. Ayon kay Apostol Pablo, bakit? Ganito ang sinasabi ng Biblia sa unang Korinto 1:19. Bakit huwag tayong magpapakatalinong masyado? Bakit huwag tayong magpapakatuwid o magpapakabait? Masisira ang ating mga ulo. Sapagkat nasusulat, 1:19 ng unang Korinto, nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Mga kapatid at mga magulang, saan naroon ang marunong? 1:20. Saan naroon ang mga eskriba? Saan naroon? Yung mga eskriba kasi, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol, at ng mga hari sa Israel, yung mga eskriba, yun ang mga pantas na tao. Yun ang mga tagasulat ng kanilang mga kasaysayan. O saan naroon ang mga eskriba? Yun ang tanong na nagpapaliwanag na ang ibig lamang sabihin, nasaan yung mga matatalinong tao ninyo? Saan naroon ang mga eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? O yung mga nagpapakunwaring mga banal? Sa sanglibutan ito, hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangaan ang karunungan ng sanglibutan? Karunungan ng sanglibutan yan. Alin naman ang karunungan? Na karunungan ng Diyos na talagang hindi masansala. Hanggang ngayon lumalago. Daniel 12:4. Anong sinabi ng Diyos kay Daniel? Daniel, tatakan mo ang aklat. Timbrihan mo. Sealed. Isara mo na ang aklat. Alin ba yung aklat? Yung mga banal na kasulatan. Isara mo na. Bakit? Ang lahat ay narinig. Ang lahat ng bagay narinig na. Ang lahat ay nakikita na natin 2017. Nagaganap na ang lahat ng mga hula. Ang wika ng Diyos kay Daniel 12:4. Ito'y karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Daniel, isara mo na ang aklat. Tatakan mo. Sa huling araw, lalago ang karunungan. Kaya kasama na nga yung mga rocket ship. Kasama na nga yung tinatawag na kung ano-anong karunungan, yung mga kotse, yung kuryente, yung tinatawag na radyo, television. Ngayon, meron pa tayong wifi, meron pa tayong internet. Ito na ang kasukdul-sukdulan sa pamamagitan ng internet, ang wika ng Panginoong Jesucristo. 24:14, pagkatapos na magkaroon ng mga digmaan, pagkatapos na magkaroon ng malalakas na lindol, pagkatapos na magkaroon ng kagibaan ng lupa, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan bilang pagpapatotoo ng kaharian ng Diyos. At kung magkagayon, darating ang wakas. Tapos na, nakita na natin lahat ng sinalita ng Diyos, karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, nangyari na. Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ang aking mga salita ay hindi masisira. Tatakan mo na, David. Daniel, isara mo na. Tapos na. Meron ng internet, merong YouTube, may Facebook, merong tablet, merong cellphone, kung ano-ano. At ngayon sa Pilipinas,
Sa pagkasangkapan ng Diyos kay Presidente Duterte, ang internet libre sa Pilipinas. May wifi kayo, libre. Di ba kayo natutuwa niyan? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang karunungan ng Diyos. At yang nangyayari na yan, dito lang sa sanglibutan. Bakit? Ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. At bakit? Sa lupa, kinuha tayong mga tao, mga kapatid, tuntungan tayo ng paa ng Diyos. Ayaw ba ninyong maging tuntungan ng paa ng Diyos? Tayong mga tao, tuntungan mo yung kapwa-tao mo, insulto yun. Pero ang Diyos, tutuntungan ako? Matutuwa ako. Sipin mo, ako'y ginawa niyang tuntungan, tumatayo ang Diyos sa akin. Kaya nga ang wika ni Mikas 6:8, kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Na ikaw ay lumakad na may kababag, na ikaw ay lumakad na may pananampalataya, at ikaw ay sumunod. Lumakad ka nakasama ng iyong Diyos. Tayo po ang bahay ng Diyos. Tayo lupa. Tayo ang kanyang tuntungan. Hindi ba ganinyo nalalaman kayo ang bahay ng Diyos? Ang wika ni Apostol Pablo, 3:6 ng Hebreo, si Kristo gaya ng anak. Bakit tinatawag na gaya ng anak si Kristo? 2:5 ng Pilipos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. 6:9 hanggang 10, nag-anyong alipin. Kaya nga nung isang linggo, yung sermon natin, ang sabi ng mga Hudyo, paano nakakapangaral ang taong ito ng ganito? Paano nakapagpapadilat ng bulag? Paano nakapagpapalakad ng lumpo? Hindi ba ito ang anak ni Jose? Hindi ba ito ang anak ni Maria? Hindi ba kapatid niya si Santiago? Hindi ba kapatid niya si Jose? Si tinatawag na Judas? Natatandaan niyo yung sermon na nakalipas na linggo? Gayon din po, kaya tinawag na anak ng tao sapagkat nasumpungang anak ni Jose Carpintero at ni Mariana Beren. At nakisalamuha, nag-anyong alipin na tulad sa isang tao, nagmasunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Dito sa sanglibutan, sa ibang planeta, wala tayong nalalaman. I don't know anything about them. There is no life there. As far as the Bible is concerned, only in the earth there is living matters. Why? Ito pong sanglibutan, tungtungan ng kanyang paa. Ang wika ni Propeta Mika 6:8, pinakilala sa atin kung ano ang ninanais ng Diyos. Lumagad tayo kasama ng ating Diyos. Hebreo 3:6, si Kristo gaya ng anak, hinubad ang pagka-Diyos. Mga kapatid, dagan nyo na tulad sa isang anak, puno sa bahay niya. Sino ang bahay ng Diyos? Ang bahay niya ay tayo. Tayo, tuntungan ng paa ng Diyos. Tayo, sanglibutan. Nasa atin ang Diyos. Kung kikilalanin natin siya, tatanggapin. Pero, kung hindi natin siya tatanggapin, kamukha ng mga nagsasabing theory of evolution, mas pinaniniwalaan nila, mga kapatid at mga magulang, nakakaawa kayo. 8:44 ng San Juan, ang wika ng Panginoon, kayo, sino yung kayo? Kayo na ayaw kilalanin si Kristo na Diyos na totoo. Hindi taong totoo, hindi Diyos na totoo, hindi Trinity, hindi tao lamang, hindi propeta lamang. Kaawa-awa kayo. Bakit? 8:44 ng San Juan, kayo'y sa inyong amang Diablo. Sino ba ang amang Diablo? Bakit? Anak sila ng amang Diablo. Sinungaling. Hindi ba totoo yan? Si Kristo raw ay Diyos na, tao pa. Paano mangyayari yun? Ano yan? Bakla? Double sex? Lalaki na, babae pa? O iba naman ay tatlo? Trinity daw? Mga kapatid at mga magulang, mag-isip-isip kayo, mga kababayan, mga kaibigan. Dito tayo inaanyayahan ng Diyos.
Napakaganda po ng ating aralin. 66:1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit, aking luklukan, ang lupa, aking tuntungan. Anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Anong dako ang magiging aking pahingahan? Wala po. Ang pahingahan ng Diyos, ang tao. Ang tao, tinitirhan ng Diyos kung lumalayo tayo sa mga gawa ng laman. Totoo ba yan? Romanos 8:1. Ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo. Bakit? Wala nang hatol. Hindi na tayo itatapon sa impyerno. Na hindi na lumalakad sa laman. Kung hindi, nabubuhay na sa Espiritu. Ano ba ang Espiritu? Sa 63 ng Juan, ang aking salita. Ano bang salita ng Panginoon? Ebanghelyo. Ang aking salita na sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. Kung kayo anak ng Diablo, sinungaling. Ayan. Nakikinig kayo sa Darwinian theory. Tinatanggap ninyo yung Papa. Yun daw Papa, kahalili daw ng Diyos, sinungaling, demonyo. Ikaw ang nagpakunwaring demonyo. Ikaw ang nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Basahin ninyo. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 15. Hindi katakataka si Satanas man nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Vicarious Filiday daw. Tinamaan na sinulibad, napakasinungaling ninyo. Ayan, yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus, 8:44, anak kayo ng Papa sa Roma, sinungaling, Diablo, Satanas. Tayo gumising na. Huling araw na ito, mga kapatid. Napakaganda po ng ating napakinggan. At kung bakit nga sa ating Panginoong Jesucristo lamang tayo dapat maglingkod. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa. Alam natin, Efeso 2:10, kung bakit nga po 2:10 din ng Filipos, para sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa universe. Kung sinasabi ng mga teorista na meron daw Martian, meron daw Neptunian, meron daw Venusian, kung ano-ano, mga nilalang. Yun daw ang mga UFO, mga nahihibang kayo, mga kapatid at mga magulang. Kung meron mga tuhod yung mga tao ron, kung may mga tao, luluhod sa pangalan ni Jesus, nang nanga sa langit, nanga sa ibabaw ng lupa, at nang nanga sa ilalim ng lupa. Marami naman naniniwala, meron daw maidens, meron daw yung ano tawag dito, yung mga syokoy, at meron daw mga babaeng may pakpak, may palikpik sa ilalim ng dagat. Kung may mga tao pa sa ilalim ng dagat, at may tuhod, luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bakit kay Kristo Jesus lamang? 2:11, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Amang Diyos. Amen. Pag hindi mo kinilala si Kristo, hindi mo naluluwalhati ang Diyos. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung Kristo at yung Diyos. Maraming tao nagsasabi, sila ay mga anak ng Diyos. Pero ang pagkakilala, si Kristo ay propeta lang, yung mga Muslim. Si Kristo daw ay propeta lang. O di tao lang, mga kapatid, yung iglesia ni Manalo, yung obispo, subo ang anghel, si Kristo tao lang. Hindi ninyo maluluwalhati ang Diyos, hindi kayo anak ng Diyos. Napakaliwanag, 2:11, upang ipahayag. Kaya sinasabi sa Hebreo 12:13 at 13:16, to do good and to communicate, ipapahayag natin. Ang alin? Upang ipahayag ng lahat ng tao, lahat ng dila, si Jesucristo na Panginoon, Lord. Para ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Period. Ano pa ba namang kaliwanagan ang gusto ninyo? Napakaganda po ng ating aralin. Dito po tayo inaanyayahan ng Diyos. Iwanan natin ang mga teori.
Iwanan natin ang salit-saling sabi, sinsay sa katotohanan. Iwanan natin ang mga superstisyon. Umalis na tayo sa simbahang Katoliko, umalis na tayo sa simbahang Protestante. Kunyari, protesta. Mga aral, mga turo. Lalong masama pa sa simbahang Katoliko. Isipin niyo pati, lalaki sa lalaki, kinakasal ng mga Protestante. Pati mga aso, mga hayop, mga kapatid, binibinyagan. Kayo mga Protestante, yung mga bata, binibinyagan din ninyo. Pagkaaraw ng Pasko, numero 1 kayo sa lahat ng kasiyahan. Birthday daw ni Jesus Christ. Christmas card. Regalo dito, regalo dyan. Casino dito, nightclub dito. Kaligayahan diyan. Ano ba namang klase kayo mga Kristiyanong mga Protestante? Di na ba kayo po, nandun din kayo sa gawain ng mga Katoliko? Mga kapatid, ito po ay pinagpala sa atin. Ito nawa ang kanyang ibasbas. Dito tayo magsama-sama sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Diyos magmula ngayon magpakailanman. Amen. Awitan natin muli ang Diyos ng isang may spiritong awitin. Tapos po, pangungunahan tayo sa panalangin ni Ako Mananalangin. Awitin natin 169. Kami tupang nawaglit Sa pintuan ng langit, sa'y kusang inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin, Ama, anak mong nakasala, huwag bayaang mawaglit ang anak mong nagbalik. Panahoy mapanganib, kukupin mo ng labis, anak mo sa daldungis, tanggapin hanggang langit. Takilang Panginoon po namin Diyos, wala pong katapusan ang aming paggambala sa iyo pong banal na katahimikan. Sa paano, Panginoon, muli mo pong binusog ang aming mga uhaw at mga gutom na mga kaluluwa sa mga katotohanan ng iyong ipinahayag, sa pagkasangkapan mo po sa iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Ama, pagkatapos pong paringgan mo kami ng iyong mga banal na aralin, na siya pong kasalukuyang aming nasasaksihan, nararanasan sa aming mga hiram na buhay sa mga huling mga kapanahon ng ito ng sanglibutan. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Pinatunayan mo pong dito lamang sa sanglibutang ito, inilagay mo ang buhay. Dito lamang na ito ang tungtungan ng iyong mga paa. Dito po, Amang Banal, ipinagpapasalamat namin. Hindi mo po kami pinababayaan. Kami na pinakahamak, pinakamaliit, nakatipunan ng mga taong sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Huwag mo po sana kaming pababayaan. Ama, maawat mahabag ka sa amin. Lalo mo sana, Panginoong, pakaingatan ang aming mga pananampalataya. Daragdagan mo po, lalo mong palalaguin. Patitibayin mo ang aming mga espiritu at ang aming mga pagkakilala. At kumbaga maaari, hindi lamang kami, Ama, kundi dalawin mo rin, tawagin mo rin, gisingin din ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga kamag-anakan sa laman. Hindi rin namin nalilimutan ang aming mga kaibigan. Ikaw lamang ang nakakakilala sa kanila. Katukin mo sana ang kanilang mga kalooban.
Tulungan mo sana, Panginoon, na magkaroon sila ng banal na pagkatakot. Magkusang loob sila na humingi ng iyong banal na bautismo. At kami po ay maging mumunting mga kasangkapan mo sa ikalalawak mo ng iyong banal na katawan sa ibabaw ng sanglibutan. Aman Diyos, maraming salamat po sa mga aral na ito. Idinadalangin namin, Amang Banal, na bago po kami maghiwa-hiwalay, hipuin mo po ang aming lupang pangangatawan. Paminsan ay alisin mo po, pagalingin ang aming mga karamdamang ibinigay mo sa amin. Tutulungan mo lamang kami sa araw-araw, na kung iyong loloob at pahahabain pa ang aming mga araw, makapaglingkod kami sa iyo ng walang kapaimbabawan. Masunod namin ang iyong palatuntunan. Ikaw ay aming mapaglingkuran ng aming buong puso, buong isip, buong lakas hanggang aming kamatayan. Sa ikalawang pagparito po po'y magkasama-sama kami doon sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Amang Banal, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, ipinapakiusap na minsan pa, iyong papagtitibayin sa aming lahat, sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, ang maraming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon namin, tanging Diyos na pumapandubay sa basa sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po nanikilos ng hurapan at kami po nakinig na ipong mga ginutoang mga aral. Kaya po, mga kami kakasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Tagapin niyo po sa inyo pong harapan ang mga salaping amin na pagkanan. Nawa, ito po yung magamit ninyo ang kapangasiwaan, makadugrin po ng sa mga tao ng mga nangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, sana po mga salaping magkasangkapan sa pagkasang yung maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin na po sasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag siyang kasawaan at sa mga susulig lang na buhay, makita niyo po ang nagilingkod at dumahat pa po, di walang bahay doon sa mga makapintasan. Amen. Laki pa rin ang panalangin, ang lalaking talagod niyo po sa amin upang makatignan niyo po mga bala na maaral. Panginoon, bibigyan niyo rin po siya ng mga katalinuhan at mga kalakasan, nagmumula pa po sa ipong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakalagay magkapatid. Ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba na may tutungo sa kanilang paghahanap-buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng ima patutunguhan ng ligtas, lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami mga kailama, dapat kami maasa ng mga ito idadagdag sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay ang maghanap po namin nihiling sa dakil pangalan Diyos Jesus, namin Diyos sa dakil ng tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay Tin. anak ating purihin, Espiritu mangaliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya,
ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Hanggang sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, ating mga manugang mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay papapuwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatirang naroon sa mga bahay pagamutan at mayroong mga karamdaman, pangunahin na nga sa ating pamangkin na si Telma. Sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kaina at si Jesus ang pag-asa sa timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwalay ang